And this is another vlog about FT lending. So, umutang ako ulit dito sa FT lending. It's my second loan. Buo po siyang natatanggap and hindi na po siya 7 or 14 days. May pa-terms na siya. And kung it's the same FT lending na parang out of proportion yung kanyang screenshots, ako baka sabihin nila ng kapal naman ng mukha ng babae ito, pinautang na nga. Tapos yun pa yung pinagsasabi. Well guys, hindi po tayo alipin ng ola. Tayo po ay nagre-review. Usapan natin siya para kayo makapag-decide kung okay siya para sa inyo o hindi ah. So, just keep watching na lang kayo mga best. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. And in today's video, balikan natin tong si FT Lending. Well, this loan platform is SEC registered. It's not a question of legit ba siya o hindi, but okay ba siya sa inyo o hindi. Kasi after all, utang is a responsibility. Kaya dapat kinikilala natin yung online loan platform bago utangan, no? So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. So kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe na kayo guys. Because dito nagbibigay po ako ng ng tamang expectations about loan apps para kayo may informed decision bago kayo sumubok nito, no? Pero focus natin ngayon is FT Lending. SEC registered, buo pong natatanggap. So yung first niyang offer sa akin was 300, na-reject ako. Sabi niya sa akin, hintay daw ako ng ilang months bago ko siya subukan. And nung sinubukan ko siya ulit, naging 800, 14 days to pay. Okay, so nung na-approve ako ng 800, hinintay ko mag-due bago ako magbayad. And thankfully guys, mabait siya. Hindi siya kasing kulit ni Mr. Cash. So may nag-text, may tumawag, nakausap ko naman siya ng tama. At okay naman, mabait naman yung agent. So at this point, wala pa naman akong na-experience na pang-jajaras dito sa kay FT Lending. Okay si FT, basta wag kang pa-late or wag kang pa-overdue. Kung binayaran ko yung 800, parang 800 pa rin yung bumungad. Kung hindi kayo nakakakita ng increase, huwag nyo muna kaagad utangan, guys. Hintay-hintay muna kayo saglit kasi next day, nag-notify siya na due to my good credit standing, nag-increase siya. Pero, wow, laki increase siya. From 800, naging 1,200. Pero depende po yan kay system kung magkano yung approve sa'yo. Pero yung masasabi ko lang, kung first time yung sa isang loan app or bago pa lang kayo sa isang loan app, huwag muna kayong umasa na big loan amount muna kayo. Kasi usually, magsisimula po tayo sa mababang amount. Nung binayaran ko siya, by the way, guys, may QR siya. So, ang dali niyang bayaran. So, pag may QR para sa akin, at least less prone sa mistakes yan. So, kagad niya naman natanggap. Yun nga lang, wala ka agad increase. Pagka next day pa siya nag-notify na may increase pala. So, yun. So, hinintay ko pa a few more days. Kasi sabi ko, baka increase pa more. Wala na, yun lang. 1,200 lang. Kahit na yung loan up na to, nagpapahiram ng up to 30,000 pesos. Pero, syempre, up to 30,000 pesos kung good credit standing ka. But it's gonna take a while before you get there. Depende po talaga kay system yan. Muna mag-concentrate sa 1,200 kasi yun lang yung offer sa akin. Hindi naman tayo pwedeng mag-vlog kung hindi natin na-experience eh. 1,200. Pag kinlik mo yung, yung Get Cash Now, mapupunta ka doon sa page na ipapakita niya sa'yo yung terms. Bali. Ito po yung minimum niya sa akin is 300. Ano pa na yung 300? Okay na rin yan, pang load, pang lunch, di ba? Pang tawid, di ba? Sa Petsa de Peligro. And then yung maximum niya sa akin is 1,200. So sa 1,200 na yan, meron siyang tatlong terms na pagpipilian mo. Like I said, huwag nyo nang pansinin yung 127 days na yun, pakulo lang yan. Doon na kayo mag-concentrate sa yung part na hanggang term lang. So, merong 453 times 4 terms, which means 4 times ka magbabayad, 15 days apart. So, every term, that's 453. So, lalabas na parang 1,800 lahat yung mababayaran mo after 2 months or in 2 months time. So, nasa inyo na yun kung okay siya o hindi. Always choose the term na pasok sa budget nyo at yung may pinaka-lowest interest, yung mapupunta sa interest as much as possible. So next, meron din siyang, yung one term niya 15 days ulit. Tsaka sana ginawa niya na lang 30 days. Anyway, so kung kukunin mo yung 1,200, babayaran mo sa loob ng 15 days, 1,434 yung babayaran mo, kasama na dun yung interest na 18 pesos, tsaka service fee na 216. If you combine that, pinapakita niya naman yung total cost, which is 234, but it's like, what? Bakit pinapahaba niya kasi yung term para ma-justify yung interest niya? Pero in 15 days, yung cost of borrowing money is like 20% or 19%. Ano ba yan? So, dapat guys, pinag-iisipan
yung mga terms bago kunin. Anyways, kung pasok naman sa budget nyo, nasa inyo na po yung decision na yan ha. And finally, meron po siyang 2 terms. So, lumalabas na 1 month to pay siya kasi 15 days every 15 days ka magbabayad. So, every term is 780. In total cost is 360. So, in plain and simple terms, medyo mahal yung interest niya. But, at least, matutuwa ka sa fact na buo po siyang matatanggap. So, please study the loan terms and agreement. Ando na po yun bago i-take yung loan kasi hindi naman po siya automatic na dadating na lang sa Grabe yun na magugulat ka. Kasi pag-click mo ng Get Cash Now, again, paulit-ulit. Ipapakonfirm niyo sa'yo ulit. Paulit-ulit. And then, magse-selfie ka pa. Mag-facial verification ka. Kaya walang auto-send, auto-loan dito. Kaya ingatan niyo yung mga account niyo. So, pagkatapos ng facial verification, ayan, reviewing na. So, again, lumalabas yung terms dito. And then, mga minutes lang, siguro mga 5 minutes, natanggap ko po sa aking GrabPay yung 1,200. So, walang kaltas, buo po siya. Every 15 days po ako magbabayad. Para sa akin, okay na rin yan. Basta buo natatanggap. Nasa inyo pa rin yan, pag-isipan nyo po mabuti bago kumuha ng isang loan. So, ganun po si FT Lend. And now, I'm just gonna show you the steps kung paano ko siya na-applyan. Because after all, registered naman siya sa SEC. So, kung magpapasaway siya, si SEC meron pong guidelines kung paano mag-report ng mga pasaway ng mga online loan platforms. Pero, dapat complete din yung information na isasubmit nyo kasama ng complaint, formal complaint nyo. Ito pala si FT Lending na download po sa Google Play and pwede sa iOS. Naku, sana baguhin niya yung yung AI niya na, yung model niya na parang 4 yung daliri. Pagkatapos may mga typo-typo po. Sana i-update niya yung app. Kasi masakit po sa mata. Other than that, the thing you need to know is this loan platform will look into the things na nasa cellphone nyo, including yung mga installed applications. Nakalagay po yan sa kanyang statement of disclosure. And you have to confirm bago ka po makapag-loan sa loan, makapag-continue. So, napag-usapan na natin yan. Yung mga pinoint out ko, panoorin nyo na lang sa old videos ko. And there, yung makikita mo dito sa dashboard, maximum niya is 30,000 pesos. But, depende po yan kay system. Sabi niya, fast application, fast audit, and fast arriving daw. Hingi po siya ng 5 contact references. So, piliin ang mabuti kung sinong gagawin mong contact. Sabi dito, for credit verification purposes only, we will not contact your contacts. Huwag kang palit. So, magsi-selfie ka or facial verification, sundin lang yung instructions, and then IDs na. Sa mga IDs na tatanggapin niya, they have SSS, PRC, passport, postal card, national ID or PhilSys, TIN, driver's license, voter ID, PhilHealth card, and Pag-ibig. Pipicturean mo po yan front and back, and then ipoprovide mo yung other details kasi hindi po siya automatic na nag-fill out pagkatapos mo siyang picturean. So far, hindi naman siya makulit within that 15 days. Hindi tulad ng ibang fly-by-night ng mga OLA na tatantadan niya talaga yung cellphone mo. Ito, magte-text lang siya 3 days, 2 days, the day before your due date, and may 1 call. So, kinausap mo na lang at hindi naman siya tumawag ulit. Minutes lang, matatanggap mo kaagad kung walang problema yung kanyang assessment sa'yo. If you wanna check out my old videos like this one and this one, you're welcome to do so. The links are in the description box. And kung ayaw nyo, hindi nyo bet tong sa FT Lending or for some reason na-reject kayo, you can also check the other online lending platforms that I have compiled kasi ito po yung mga legit loan apps in a playlist. It's Legit Loan Apps by Ate Red. Kasi baka andun yung loan app na baka maging favorite nyo in case hindi nyo bet tong si FT Lending or na-reject kayo. Pero nasa inyo na yan ha. Please be careful bago po umutang kasi borrowing or pag-uutang is a big responsibility. Ayaw natin magkaroon ng sakit sa ulo. Dapat aware tayo sa mga ganitong mga bagay. Kung meron kayong mga loan apps na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section. And I guess that's all for today's video. I will see you on my next vlog.